This is the Joson Spider Plus A channel mixer at alamin natin kung kaya nitong kontrolin ang buong sound system mo. Simulan natin sa build quality. Pag hinawakan mo ang mixer nito, mararamdaman mo ang bigat. Yan, sobrang bigat. At kanyang durability. Sobrang durable dahil sa kanyang full metal casing. Maayos ang layout ng knobs at faders. Ang mga knobs hindi maluwag, sakto ang ikot, ang faders smooth lang ang galaw. Importante ito lalo na sa mga live events, kailangan mo mabilis mag-adjust ng volume natin. Sobrang ayos ng layout sa mga knobs at mga push button. Ayan, kung titignan natin, napakaayos ng layout lahat ng mga knobs dito, pati sa taas. Ang magandang mixer, hindi lang maganda ang tunog, dapat kaya rin ang biyahe, setup, at actual na event. Sa input sections where sounds enter, mga kaibigan, dito sa input sections na to pumapasok ang lahat ng tunog. Mula dito sa mga channels at dito pati dito sa input CD or tape. Meron itong XLR mic input, meron din siyang line input, stereo input, ayan, USB player meron din, at Bluetooth connection dito. So pwede ka magpatugtog ng music from cellphone via Bluetooth o flash drive via USB habang gumagamit ng microphone. Next, we have the channel section. Per channel po ito, meron siyang control. So bawat channel meron siyang control para maayos ang bawat mic or instrument na ilalagay natin. Bawat channel, meron kang phantom power button, ayan. Merong high pass filter, merong pads, ayan, dito. Merong EQ, gain, effects send, at auxiliary, peak LED nandito, channel fader, at solo button. Lahat ng ito ay nasa tag-iisang input. Bawat input ay merong ganon. Kapag sinasabi natin gain, ito ang unang volume ng mic natin. Dito natin makokontrol kung gaano kalakas ang papasok sa signal natin. And then we also have the compressor. Ito ay isa sa mga pinaka-importanting feature ng mixer na ito na hindi mo makikita sa mga budget at iba pang mga mixers. Ang compressor ang nagbabalanse ng volume natin. Ito siya. Nasa pangalawang hanay yung compressor natin. Kapag mahina ka magsalita, lalakasan ng compressor ang ating boses. Kapag sumisigaw ka naman, hindi sasabog ang speaker natin. In fact, naka-compress po yung tunog natin. We are using the input 1 ng ating mixer and lahat ng tunog na naririnig natin ay nanggaling sa mixer na ito na Joson Spider 8 Plus. Kumbaga, ang compressor ay parang teacher yan. Pinapatahimik ang maingay at pinapalakas ang mahina. And then we also have the phantom power para sa mga condenser mics natin na ginagamit, at kapag gumagamit ka ng dynamic mic at gumagamit ka ng dynamic booster, kailangan mong i-turn on ang 48 volt of phantom power. We also have the high pass filter. Etong high pass filter button na ito, okay, tinatanggal ang ugong niya, hangin at mga handling noise ng microphone para mas malinis ang tunog natin. Kagaya ngayon, nilalagyan natin ng high pass filter ang ating microphone. So, ito yung tunog kapag walang high pass filter. At ito naman kung merong high pass filter. Next, we have the pad. Itong pad button sa bawat input ay yung gamit niya ay para hinaan kapag sobrang lakas ng boses natin. Ibig sabihin, kailangan hindi magpipik yung boses natin, kaya kailangan nating gamitin yung pad. We have the EQ. Ito yung mga EQ knobs ng bawat channel. Ayan, we have the high, middle, and low EQ. And we also have the auxiliaries. Meron siyang tatlong auxiliaries, mga kaibigan, para sa monitor speaker o external effects kapag meron kang ilalagay na external effects sa ating mixer. We have the effects send. Okay, para sa mga built-in reverb, echo, at delay, meron siyang mga effects dito na 380 DSP. We also have this panning. Itong panning is kapag ginagamit natin left or right channel yung recording natin. Meron din siyang mute button kada channel. So, per channel po yon lahat ng mga features ng mixer na ito. So, napakasulit, napakaganda ng mga features
kung saan ang mixer nito ay napaka budget friendly na mixer, pero sulit na sulit yung mga features na ipinapakita dito. And aside from that, meron tayong fader, volume fader. Hello mic testing, mic check. Hello mic testing, check. Okay. Ito yung volume fader natin. And meron pa siyang special na gamit mga kaibigan, itong solo button. Ang solo button, ito kasi yung ginagamit kapag pinapakinggan mo yung boses mo. So kapag pinipindot mo yung solo, ibig sabihin ito lang yung maririnig sa headphone natin. We have the built-in effects. Nandito siya sa gilid. Built-in DSP effects tulad ng reverb, echo, delay at marami pang iba. All in all, meron siyang 380 built-in effects. Okay, try natin yung effects dito. Magsisimula tayo dito sa room number 20 plus. Okay. Punta tayo sa 20, then press natin to. And then open natin yung effects knob dito sa channel 1 at itong effects fader. Check, check. Hello mic testing, mic check. Ito yung tunog ng number 20 ng DSP or DSP ng mixer na to. Punta tayo sa ibang effects. Number 19 tayo. 19. Okay, then press natin yan. Hello mic testing, mic check, mic check, mic testing, mic check. Ito yung tunog ng number 19. Ayan, 100. So ito yung audio. Ito yung boses natin using the reverb 100. Ayan, testing. Pero kapag dry, ito lang. Close mo lang yan. Close lahat. Nagiging dry na yung boses natin. Isa pa sa maganda na mixer na ito ay yung pwede natin gamitin ang mixer bilang audio interface. Ibig sabihin, pwede mo siyang ikabit sa laptop gamit ang USB at mag-record direkta sa computer. Gamit ang, una-una, of course, Audacity, Adobe Audition at marami pang iba. As of now, we are recording our audio through dynamic microphone at gamit natin ang mixer nito bilang audio interface. Nakalagay yung USB natin dito sa USB port at papunta naman sa laptop natin at nagre-record through a DAW na tinatawag na Adobe Audition. So, eto yung pinaka-the best na feature ng mixer na ito kasi pwede siya sa podcast, voiceover, singing cover, YouTube recording, online teaching, band rehearsal, recording, live streaming as well. Ang ganda, sobrang sulit talaga. Kung ano ang mini-mix mo sa mixer, yun din ang marirecord sa computer natin. So, hindi ka lang magmi-mix ng tunog, pwede ka ring mag-record ng tunog. Pagdating sa outputs naman, hindi ka rin bitin dito kaibigan. Meron kang main output papunta sa main speaker. Meron tayong auxiliary output papunta sa monitor speaker natin kung meron man. And we also have the record output papunta sa recorder or PC natin sa pamamagitan ng RCA. So dito sa main output natin, naka-XLR po siya, pwede rin namang PL type. So pwede ka mag-main speakers, pwede ka rin mag-monitor speakers at recording sabay-sabay. So tatlong gamit dito sa master section, kinokontrol ang buong tunog ng mixer. Meron itong graphic equalizer, ito. Meron siyang effect faders, ito siya. Merong Bluetooth volume, ito yung Bluetooth volume. Of course, the main out fader and headphone volume. Itong headphone volume na to. So, ang graphic EQ, ginagamit para sa i-adjust ang buong tunog. Depende sa venue. Ma-gym ka man, ma-hall ka man, ma-classroom or outdoor. Kung ang channel EQ ay pang isang channel, ito, channel EQ, ang graphic equalizer naman ay pang buong mundo ng tunog mo. Kumbaga, ito yung lalabas, ito yung mag-a-adjust sa lahat ng settings mula sa inputs. Okay? So, bakit ito sulit mga kaibigan? Kung iisipin natin, napakarami pang feature na hindi ko pa tinalakay sapagkat napakarami, hindi ko pa nakikilalang lubusan ng iba. Kaya, sa susunod na video na yan. Ang pinapakita lang natin ay yung pinaka-importante mga features na makikita natin sa mixer na ito. Kung iisipin mo, sa isang mixer na ito, meron ka ng mixer, meron ka ng compressor, meron ka ng effects processor, meron ka ng graphic equalizer, may Bluetooth player ka pa, may USB player ka pa, may audio interface at recording output ka pa. Hindi lang ito mixer mga kaibigan, control center ito ng buong sound system mo.
Ang Joson Spider Plus 8-channel mixer ay bagay sa school sound system. Bagay din po siya sa church, sa live band, events, karaoke, seminar, paging system, home recording of course, content creators, online teaching, at marami pang iba. Hindi ito pang malaking concert, pero para sa small to medium setup, sulit na sulit ang mixer na ito. Hindi lahat ng magagandang tunog galing sa mahal na speaker of course. Minsan nasa tamang mixer lamang. This is Joson Spider Plus 8-channel mixer. Practical, complete, at sulit para sa sound system mo. Sulit para sa recording mo. If this review helped you, don't forget to like, subscribe, and see you in the next All You Gear review. Happy recording, everyone.